2 Samuel chapter 11 verses 2 to 3. One evening, David got up from his bed and walked around the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find out about her. The man said, "She is Bathsheba, the daughter of Eliam and wife of Uriah the Hittite." Magandang araw. Ang tatalakayin pa natin ngayon sa ating daily devotion ay expose or be exposed. Ang una pong kataraan na natutunan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay idleness lead us to evil. Kapag sinabi po natin idleness is wala po tayong ginagawa or nakatahinggalan po tayo sa isang lugar, and being idle can lead us to sins. Kagaya po ng sabi sa ating talata na 2 Samuel verses 11 chapter 11 verse 1 to 2. In the evening, in the spring rather, at the time of the war, when kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. Dito po, imbis si David po yung mag-take lead sa war, siya po yung naging idle at nagstay lang sa Jerusalem habang ang kanyang tauhan ay nasa digmaan. Sa pagpapatuloy naman po ng ating verse ay ang sabi ay, one evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful rather. Now, dito na po yung pumasok yung temptation po kay David. Kasi kung nasa digmaan po si David nung time na to, hindi po siya magiging idle, hindi niya rin makikita si Bathsheba na naliligo. And yun nga po, so idleness lead us to evil. Kapag po tayo ay bored at walang ginagawa, doon mas madalas pumapasok ang temptation at panunokso ni Satanas. Kaya kung magiging busy po tayo, especially para kay God, kung magiging busy po tayo, dapat yun nga po, especially po, dapat po para kay God, para mas malalayo po tayo sa kasalanan at mga panunokso ng diablo. Kasi dalawa po yung pagiging busy. Magiging busy po tayo kay Lord o magiging busy tayo sa kasamahan. Tsaka yung sa gitna naman po nun ay yung pagiging idle. Ito po yung feeling na hindi tayo gumagawa ng mabuti, pero at the same time, hindi rin po tayo gumagawa ng masama. Pag napunta po tayo sa state na ganun sa pagiging idle, doon po tayo expect na natin na doon na tayo papunta sa pagiging masama o sa masamang gawain. Kasi yun nga po, kagabi nga po na sinabi ko kanina, kapag idle po tayo, doon po mas umaano yung tukso ni Satanas. Mas pumapasok yung tukso ni Satanas. Natutunan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo is, sin gives birth to more sin. Kagaya po ng ating sinabi sa ating daily scripture, alam na po ni David na may asawa na po si Bathsheba. At yung asawa pa nito is most loyal soldier niya pa. Pero sinugo niya pa rin yung tauhan niya para pupuntahin nito sa kanyang bahay. Yun nga po, yun na nangyari yung kasalanan. Sila pa ay nagtalik, so ganun. Itong kasalanan po ni David na ito, nanganak po ng sunod-sunod na kasalanan, which is yung pinapunta niya pa yung loyal soldier niya na yun na si Uriah, na asawa po ni Bathsheba sa digmaan para sadyang mamatay siya. Yung ginawa po kasi ni David dito, pinauwi niya muna si Uriah mula sa digmaan para pagsiping kay Bathsheba, kasi nung time niyon buntis niya na si Bathsheba. So para pagtakpan yung kasalanan na yun, before sana niyang ipapatay si Uriah through sending him to war, plano niyang palabasin na si Uriah talaga yung tatay ng dinadala ni Bathsheba. Yung masama pa po doon, hindi lang po si Uriah yung namatay para lang mapagtakpan yung kasalanan niyang about kay Bathsheba.
yung mga tauhan niya pa po, yung mga tauhan pa ni David na nakasama dun sa war, which is yung mga sundalo niya. Yun, ginawa niya yung lahat ng kasalanan na yun para lang mapagtakpan yung isang kasalanan pa. Which is yung point po na sinasabi nating sin gives to more sins. Ang natutunan ko naman po sa pangatlong katarungan ni Pastor Russell is God likes to expose. Si Lord po kasi pag nakikita niya pinagtatakpan ng tao yung kanilang kasalanan sa isang pang kasalanan, in-expose niyo po sila kasi hindi po pwedeng yung may dilim sa liwanag ng Diyos. Kaya nga po, hindi po ba tayo nagtataka kung bakit ginawang leksyon ng Panginoong Diyos yung dating pinakatago-tagong secret ni David, at kung bakit niya hinayaan na isulat yung kwento ni David, yung kasalanan ni David sa Biblia. It's to expose him. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, walang lihim na di mabubunyag. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Amen.